Sama mo. Sama mo. Ay, grabe talaga nangyayari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan nga ipinakita na nga ang episode para bukas. O ito nga yung teaser, and yes guys, dito nga unang-unang pinakita, ito nga si Moira na kung saan nga talagang wala na tong kawala. Kulong na talaga ito, at actually nakuha na nga yung mga fingerprint niya at yung mugshot niya. Yes guys, kung maalala nyo lang sa episode is nagtangka pa nga itong tumakas si Moira, no? Nalulusutan niya yung mga pulis, kahit yung mga lalaki, no? Kawawa sa kanya. At nung paglabas nga niya doon sa may kalsada na maraming tao nakakita, binibidyoan pa nga siya. Tapos dahil doon siya nakatingin sa pagtakbo niya, hindi niya napansin na nabunggo siya ng motor, kaya nga nagganyan yung mukha niya, tila sugat-sugat, no? Na kung saan nga lalong walang kawala itong si Moira, kasi nagmamakaawa nga siya kay Robert at kay Giselle, pero wala itong talab. Sabi nga mismo ni Moira na wala ka na bang pagmamahal sa akin, Robert? Ngunit sinabi ni Robert na wala na, ubos na, sinagad mo na. Yes guys, talagang di nahiya to si Moira. Actually, mapapatawad pa nga sana siya, kaso nga lang dahil sa ginawa niyang pagtakas is mas lalong nagpadiin yun na talagang meron siyang kasalanan, na ginawa pa niya sa harap na maraming tao. Actually, televised ngayon may media ngayon at talagang trending siya, no, sa Pilipinas. At yun nga guys, no, marami talaga nag-aabang na makita na makulong tong si Moira, kahit tong mga netizens natin at yung mga bashers din ng abot kami na pangarap. Pero ngayon nandito na siya, sigurado masaya na sila. Pero ito nga guys, makita mo itong si Moira na hindi masaya, at sinasabi nga mismo ni Giselle sa kanya na officer, sa tingin ko need nyo na ipasok yan si Moira, at wag kayong maniniwala sa mga paawa niyan, kasi nga makikita natin dito na itong si Moira is nagmamakaawa talaga na layasin siya. Sabi niya hindi naman talaga siya ganun kasama, hindi naman talaga siya ganun ka malupit, at nagsisisi na siya sa ginagawa niya. Ngunit sinabi nga mismo ni Robert at ito ni Giselle na hindi mo na kami madadala sa mga kadramahan mo. At sinabihan nga ni Giselle na huwag kayo maniniwala sa kadramahan yan, kasi baka malusutan kayo niyan. Yes guys, talagang magaling tong magsalita si Moira, kaya nakakatakas At actually, ito pa nga si Lola Susan is sa second emotion pa, sinabi niya, oo nga, galing tumakas yan para yang palos. At makita natin dito na talaga halos lahat ng tao is against dito kay Moira. Halos wala na siyang kakampi. Ang kakampi na nga lang niya talaga itong si Zoe, at ito rin si Carlos. Pero si Carlos medyo tago, no? Kasi nga pag nalaman is sigurado mahuhuli sila. Pero itong anak niya si Zoe is talaga nag-aalala dito nga kay Moira, kasi talagang makukulong na ito. At swerte lang sila kasi hindi dinamay si Zoe ng kanyang mama, kasi sabi nga mismo ni Moira na lahat ng ginagawa ko is talagang para to sa anak ko na si Zoe, kaya poprotektahan ko siya kahit na anong mangyari. At pinakita nga guys na itong kang si Moira is ipapasok na doon sa loob ng kulungan, at wala na tong kawala. Di na to ulit makatakas din yung mga itsura ni Moira na bangas-bangas na, kaya talagang masakit-sakit pa yan. At dito pinakita nga na nasa labas ng presinto itong sina Chang Susan, si Josa, si RJ at itong si Giselle. Nag-usap nga sila patungkol kay Moira na baka nga makatakas ito o makagawa pa ng hindi maganda. Ngunit sinabi mismo ni Lola Susan o itong ni Chang Susan na hindi yan magagawa ni Moira, kasi may kakilala siya o meron siyang kaibigan doon sa loob, na kung saan nga is pwede nga niya raw itong kausapin, utusan o bantayan tong si Moira, o kaya naman is pwede rin, no, gawan din to ng masama kung gusto nila, o pagtripan, kasi nga may kakilala nga ito nga si Susan. And yes guys, ito nga mga kakilala ni Susan dun sa loob. Syempre kahit anong i-wish nito is sigurado na gagawin nito. At naisip nga o may naisip nga idea dito si Giselle mismo, no,
na tila gusto nga niya na makausap yung makakilala nito ni Susan at bayaran, basta gawin lang na pagtripan itong si Moira. Yes guys, kumbaga parang ayun na rin yung bawi nila mismo dito kay Moira. At alam naman natin na itong si Moira is matigas ang ulo. Sabi nga mismo ni Chang Susan, kung matigas ang ulo niya ay may mas matigas dyan sa kanya, na kung saan nga mukhang mayayari dito si Moira. Kung matandaan niya nung nakulong to noon, na kung saan pinagtripan tong si Moira ng mga kakosa niya. Bakit? Kasi matigas talaga yung ulo nito ni Moira. Kumbaga parang ginagawa pa niya, parang pasosyal siya, parang siya pa yung boss. Pero syempre kapag nakakulong ka o nandun ka sa loob ng kulungan, is talagang meron diyang tinatawag na mayor, o kumbaga parang leader, lalo na yung mga nauna doon. Tapos kung bago ka lang, sigurado kailangan mo sumunod. Minsan nga pagtitripan ka pa nila kahit wala kang ginagawang masama o kung ano man, basta meron tong boss. Pero kung magsisiga-sigaan ka, sigurado na mayayari ka. At lalo na itong si Moira, ganito pa naman attitude dito, wala siyang pakialam. At may lumaki din kasi siyang, siyempre may kaya sa buhay, may pera, kaya yung mga bagay na ginagawa ng mga mahihirap is hindi niya yun alam o hindi niya yung kaya na gawin. At yun nga guys, talaga makita natin dito na itong si Moira is na-stress na, talagang gusto niyang umalis sa kulungan, pero wala nga siya magawa kasi bad yung mga ginawa niya, lalo na dito sa mga tanyag. Kaya nga galit na galit sa kanya. Kaya nga sinasabi mismo ni Giselle na dahil mo munang nagawa sa amin na hindi maganda, kahit ito kay Annalyn, kahit itong kay RJ, kahit ito nga kay Lynette, dinamay mo pa, kahit na ito nga si Lolo Pepe. Yes guys, ito nga si Lolo Pepe is kawawa, nandun pa rin siya sa hospital in a state of coma. At ito nga guys, ipinakita rin nga itong si Carlos. And yes guys, kausap nga niya dito si Zoe, na kung saan niya nag-alala nga sila na, at inisip din nila ano yung gagawin nila para nga matulungan itong si Moira. At dito nga makikita natin na ito nga si Zoe talaga na-stress, umiyak na nga siya actually, kasi nga gusto niya tulungan ng nanay niya. Sabi kasi ni Carlos na huwag ka munang lumapit sa mama mo kasi baka mahalata ka o mahalata tayo. Ngunit sinabi ni Zoe na hindi pwede, hindi ko siya pwedeng iwanan, lalo na ngayon na naghihirap siya at meron siyang pinagdadaanan, kasi mami ko siya, kaya kailangan ko siyang mabantayan. Ngunit ito nga si Carlos is wala rin naman siyang magawa, kasi hindi siya pwedeng pumasok doon ng basta-basta, kasi mahalata talaga siya at baka mapagbintang pa siyang kasabwat. Kahit nga itong si Zoe, ni mga media is talagang tinatanong siya, hindi lang dahil kay Annalyn at kay Carlos, kumbaga na interview na to, na ambush interview na, at baka mapaamin pa. At dito nga guys, nakita din ni Lynette. Yes guys, nakita ni Lynette yung asawa niya na si Carlos, at ito nga si Zoe is magkasama. Actually, nakita pa nga niya na hinahag neto ni Carlos ito nga si Zoe. Yes guys, iba yung tingin o iba yung isip dito ni Lynette. Niisip niya na parang may something tong dalawa, na tila meron silang relasyon, at di talaga natin maalis yun guys, kasi nga ito nga si Carlos, ang alam niya na napakasiloso, pero ngayon bakit tila may kasama siyang babae. Yes guys, nagsiselos nga dito si Lynette, at iniisip nga niya na nako, mukhang may kakaibang nangyari dito sa dalawa na hindi niya alam, which is hindi niya talaga alam, kasi ang totoo is magtatay itong dalawa. Pero itong si Lynette kasi is hindi pa niya alam yun na anak ni Carlos itong si Zoe. Walang nakakaalam nun maliban lang dun sa tatlo kasama si Moira. Kaya nga hindi ito sinasabi ni Carlos, kasi pag sinabi ni Carlos na anak niya si Zoe is talagang magiging kakaiba na, o parang lalaman ng lahat na ito ngang si Zoe is hindi talaga isang tanyag, at pag nangyari yun, mawawala na talaga siya ng mana at mapapaalis siya at baka makulong pa siya. At syempre pag hindi na siya tanyag, di niya na magagawa yung gusto niya, yung lifestyle niya, at kaya hindi yung pagiging doktora niya is mawawala dahil mapupunta yun nga dito kay Carlos. And yes guys, kapag nangyari yun is talagang mabibigo itong si Moira, kasi gusto niya talaga yung kayamanan ng tanyag. Pero pag nabuking tong si Zoe is wala na lahat nung kanilang pinaplano. Kaya ginagawa ni Moira ang lahat para maging safe itong si Zoe, lalo na yung sikreto nila. At ito nga si Carlos, willing naman siya tulungan ng anak niya, pero yun nga lang, patago. Kaya nga ang ginagawa nila is hanggat maaari is walang makakakita o makakaalam nito. Pero ito na nga guys, si Lynette
is nakita niya eksenang yon at hindi niya alam kung ano yung sasabihin niya, kung sugurin ba niya to si Carlos or baka kausapin niya pa ito ng silang dalawa lang. And yes guys, abangan natin guys bukas yung full episode niya, no? Ano kaya talaga ang mangyari, lalo na dito kay Moira. Tuluyan na ba itong talagang makukulong? Baka naman makagawa na naman ng paraan para makatakas ito. Baka na naman may maututo sa loob. O baka naman itong kakilala ni Chang Susan is yung gagawa ng paraan para pagtripan itong si Moira. At sigurado matutuwa ang netizens dyan. At ito si Lynette, malalaman na kaya niya ang sikreto ni Carlos na anak niya itong si Zoe. And yes guys, salamat sa panonood nyo sa aking channel, sa inyo pag-like, pag-comment at pag-share. At yun lang guys, ingat kayo palagi. Bye bye.